In-interview mga kababayan ng mainstream media si dating Pangulong Digong kasi siyempre sabi tatakbo para mayor ng Davao. So natanong siya hindi lang sa kanyang mga plano sa Davao, although hindi pa man siya mga kababayan nagpa-file, baka ngayon or bukas kasi bukas po last day na po ng filing. Natanong tungkol doon mga kababayan sa investigasyon sa Quad Committee na di ba na-link siya doon kay dating Colonel Royina Garma. Ito po, nasabi very close sa kanya kasi si Garma. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si Garma, si Tolpo mismo, si Montolfo, yung nag-chismis, pag-shootaan niya yan ni Digong. Natanong ng media po, biglang bumulwak po yung mga kahindik-hindik na pananalita ni Digong. Kinonfirm niya. Nagkuhanan niya nga kami. Ayan po si Digong in-interview ng mainstream media. Bumulwak po yung laman ng septic tank. Mula sa bibig ni Digong, mga kababayan, kinonfirm niya. Mamaya i-play ko po sa inyo kung ano yung mga pinagsasabi. Pagpasensya na lang po ninyo. Magdi-disclaimer po tayo kasi malala pa sa septic tank. Yung bumulwak sa bibig mga kababayan ni Digong, pero yung mga followers niya, mga kababayan, tuwang-tuwa pa. Like leader, like followers talaga po, mga kababayan. At talaga ito na po ang sinasabi ng mga fulfillment ng prophecy. O ngayon, pag-usapan din natin itong sabi dito sa balita na yung Quadcom po, imbestigahan itong alleged use of Garma's alleged use of PNP diplomatic channels para po mai-transfer yung pundo amounting to 50 million at hindi po sa kanyang dating asawa sa Amerika. Ano anya Mr. Maravillas, nagkamalyan ng limpak-limpak na salapi. Yan nga po yung misteryo na iniimbestiga ng Quadcom. Kaya pasalamat po tayo sa magigiting nating members ng Congress ngayon. Kaya galit na galit po si Digong. Bumulwak yung septic tank sa kanyang bibig. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ngayon, balik tayo po mga kababayan sa ating mga topics ngayon. Second to the last day tayo ngayon at bukas na lang po yung filing. Sa pagkasenador po, huwag ninyong kalilimutan po, ilista na ninyo po, number 1 senator natin si Benhur Abalos. Abuti itong si Benhur Abalos mga kababayan, is a family man. Maayos yung kanyang pamilya. Hindi lang siya basta family man. Kasi ang lahat pwedeng maging family man, pero hindi man maayos yung pagpatakbo sa kanyang family. Tama po? Pag hindi mo napatakbo ng maayos yung pamilya mo, wala kang karapatan na patakbuhin ang bansa. Kasi the family is the smallest unit in the society. Ang pamilya mga kababayan, pag maayos ang community, maayos ang barangay, maayos ang bansa, ang probinsya, maayos ang bansa. Kaya po, importanteng maayos ang family. Yan si Benhur Abalos mga kababayan. At number 1 siyang kinakampanya. Number 1 siyang kinakampanya ng ating Pangulong Bongbong. Pinagkakaguluhan siya ng mga tao po sa paglilibot-libot po. Yan, tingnan ninyo si Benhur Abalos. Love for all, bumisita sa Pasig City. O, di ba?
pinagkakaguluhan siya ng mga mamamayan po. Very good. Tapos si Mark Gamboa, mga kababayan, isama na din po ninyo sa lista. Mark Gamboa, fresh face, bagong full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Ngalan naman po sa Senado. Ateneo graduate po siya. Bachelor of Arts in Development Studies. Yun ang tinapos niya po. Kaysa naman yung mga artista po na hindi nga nagpakatapos sa pag-eskwela, naging senador. Di ba? O, ngayon, balikan natin si Digong mga kababayan. Mag-disclaimer tayo kasi talaga pong parang septic tank pong hinalukay. Ang lumalabas sa kanyang bibig po talagang kahindik-hindik. Yan po, pakinggan natin. As a matter of fact, I should not be tinkering about, but since sa demokrasya, kailangan talaga may opposition. Huwag na muna remove President Marcos. Paano yung ibang sindikato o pagkakamali ng gobyerno? Hindi naman kailangan siya eh. But there has to be an opposition. Tingnan yung trabaho ng gobyerno. Tama. There has to be an opposition daw. Pagkatapos, noong panahon niya, dinestroy niya yung opposition. Diba? Hindi mo maintindihan magsalita mga kababayan si Digong. Lahat lang pabor sa kanya at sa kanyang trupa. Ipatuloy natin yung kanyang mga sinasabi. O ito siya, yung kahindik-hindik. Sa Supreme Court. Maraming utak dyan eh. 15.
Ngayon, yung mga congressmen mayor, you were, yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Yan po. Garma. Kay Garma daw. Any reaction romantic kayo? Sabi nila na Kung pilit kayo na pailusyon daw kayo, romantically. romantically link pang lang kaya. Oh, anong totoo doon? Oh, romantically link lang. Inadmit niya? Diretsuhan ko na yan. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Tindi po. Matindi ang bibig. Kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, nag-iyot ba daw may? Tindi po. Use the word. Ganyan siya kabastos. Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o giiyot ba ni Duterte si Garma? Tindi po. Kaya sabi ko sa inyo, description ko, parang septic tank po na hinalukay at sumabog, bumulwak sa bibig. Proud na proud siya, mga kababayan, sa ganyang mga gawain. Tapos, ang tawag natin sa mga officials na tulad niya, Honorable, His Excellency. Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso ba lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan o mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na nag-iyot kami ni Garma, pamunta na sila, nag-ingon si Mayor. O anya? Hindi ko lang po masabi na ako mismo magsabi ng sinasabi niya po. Naninindig balahibo po ako. Pero tingnan ninyo, mga kababayan yung kanyang mga followers. Tuwang-tuwa pa. Ano? Buhahahaha, dabi ko tawa, ikaw talaga tatay. Sabi ng isa pa, si Troy Acosta. Very frank, straightforward. That's why he has been the favorite of all time. Diretsahin kasi nila, wag yung puro pasaring. Sabi ng isa pa, he is just brutally speak the reality. Tatay, we love you. Di ka namin masisisi kung nakakapagmura ka at nakakapagsalita ng bastos dahil sa sobrang ginagawa nila ngayon sa Quadcom hearing. Kahit sino pa mapapamura sa galit. Walang kwenta pinag-uusapan. Nag-aanap lang sila lalo na ng problema sa bayan. Kaya naintindihan ka po namin, tay. Basta patuloy ka lang sa pagsiservisyo ng totoo sa taong bayan. Kami po kakampi ninyo. God bless, tay. Talaga po, tama ang kasabihan. Like father, like daughter. Like leader, like followers. Birds of the same feather, flock together po. Ano pang asahan natin? Kaya kung gaano kabastos yung leader nila, ganon din po kabastos ng kanilang mga followers. Pati po yung mga vloggers nila. Ano pa yung asahan natin? And tayo naman naintindihan natin because tayo, nagbabasa tayo ng Bible. This is part of prophecy, mga kababayan, na ngayong mga huling araw, sabi ni Prophet Isaiah, talagang ganon ang uri ng mga tao na lilitaw po. Yung paggawa ng masama, mabuti na sa kanila. Pero sabi po sa Bible, mga kababayan, may kasama siyang judgment. Yan po ang sabi sa Isaiah chapter 5 verse 20. Yan napakalinaw. Sabi diyan, woe unto them that call evil good, and good evil, that count darkness as light, and light as darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Kaya po, baliktad na mag-isip yung mga tao. Anong ibig sabihin ng woe? May magandang translation po dito. Ang ibig sabihin po, judgment is coming. Woe
or judgment is coming to those who call evil good and good evil. Kaya kayong mga natutuwa pa sa mga gawang masama, judgment daw is coming. May katapat na na paghuhusga. Kaya nga po may investigasyon na yung ICC. And yung latest na balita ngayon mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo. Si Kerwin Espinosa po, yung dating mayor o anak ng dating mayor, ngayon tumatakbo siya ng Albuera Leyte, nag-file, tapos in-interview ng media. Ito ngayon yung latest na balita. Kerwin Espinosa willing to testify before the ICC. Pre-measure daw siya ni Bato, mga kababayan, doon sa war on drugs. Confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa. Sabi kahapon ni Kerwin Espinosa, ay apilan niya to the members ng media na wag ninyo anya ako nang tigilan na ninyo na tawagin ako na confessed drug lord kasi pinilit lang ako noon ni Bato. Kaya lang nasanay na yung media po. Laging ang tawag sa kanya, confessed drug lord. Parang yung Marcos. Pag Marcos magnanakaw, di ba? Magnanakaw, diktador. Hanggang ngayon, nakadikit. Lalo sa tatay. Hindi na po nabago. Pero yung mga tao, kaya nga nanalo si President Bongbong Marcos, nagising na rin yung marami. Majority of the Filipino people, nagising na po. Di man pala na niya totoo. Kasi yung mga kaso pong pagnanakaw na basura ng korte. Kaya lang talagang it will take time, mga kababayan. Isa pa ulit-ulit na pagtawag na magnanakaw diktador na kasanayan ng mga tao. Ganon din ito si Kerwin. Kasi yung media laging tawag sa kanya, confessed drug lord. You see? Napawalang sala na po siya ng korte. Kaya nga tumatakbong mayor ulit. Ayan Parang si Dilima, na-clear na ng husgado. Tumakbo ngayon bilang ML Party List Representative, mamamayang liberal. But anyway, basahin lang natin itong balita dito. So, si Kerwin Espinosa can be a material, sabi rito, material witness in the investigation by the ICC into the drug war of the previous administration if he can directly link former President Rodrigo Duterte and the Philippine National Police, especially its former chief and now Senator Ronald De La Rosa, to the extrajudicial killings during the time. Ito ngayon yung sinabi ni dating Bayan Mona Representative Nery Colmenares, who serves as one of the lawyers for the families of the AGK victims. So sabi po ni Colmenares, ito anyang si Espinosa should first come up with a sworn statement on his knowledge of the AG case committed during the Duterte administration's drug war. Kasi in-interview po si Kerwin Espinosa, willing niya ako mag-testify before the ICC. So malamang sa malamang, pati sa Quadcom investigation po, baka i-invite din po as resource person or witness itong si Kerwin Espinosa sa pagbabalik po ng Quadcom investigation, pagre-resume po. Kasi matindi ang mga pasabog po ng Quadcom. Kaya galit na galit po si Digong. Kasi may mga congressmen po tayo na naninindigan ngayon. Ang tingin po ni Digong sa ginagawang investigasyon ng Quadcom, demolition job laban sa kanila. Na ang author, mga kababayan, si Martin Romualdez mismo yung itinuturo. Kasi daw si Martin gustong tumakbo pagkapangulo. At gustong siraan si Inday. Kahit hindi po magkwento si Martin Romualdez. In fact, hindi man po nagkikwento si Martin Romualdez. Ang sumisira po sa mga Duterte, sila man lang dahil sa kanilang mga bibig at sa kanilang mga pananalita. Binabaliktad po ng mga propagandista ng mga Duterte na yung Duterte po sinisiraan ng Marcos Camp. Walang ganun po. Kayo yung naninira sa mga Marcos at Romualdez. Kayo yung salita ng salita Yung ating Pangulo, trabaho lang ng trabaho. Pati po si Martin Romualdez. Itong investigation ng Quadcom,
ininitiate ito kasi may responsibility po ang ating mga congressmen sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi man po pwede na yung mga wrongdoings po, mga mali na nagawa, pabayaan na lang po. At may mga mamamayang Pilipino na nangangailangan po ng hustisya. Biktima kasi po ng hustisya. Tama po? Kaya nga, gustong maging fair ng Quadcom. Iniimbita sila. Ayaw man nila, sabi sa latest na mga balita, willing na daw si Digong na humarap sa Quadcom. Yan mga lumalabas na balita po. O di humarap na siya sa Quadcom po kasi imbitado naman po siya. At sabi nga po ni Congressman Benny Abante, lahat ng uri ng pagrespeto ibibigay ng Quadcom. Yung Congress naman po talagang may pagrespeto dito sa mga iniimbita nila. Kaya lang baliktad nga sila yung dinidisrespect. Lalo na po yung Vice Presidente, tinatanong lang po kung paano ginamit yung confidential funds, galit agad. O di ba? Tapos, papreskon kung ano-ano na pong pinagsasabi. Si Harry Roque, ganun din po. Pag kinontem po, galit na galit. Kasama po yung contempt power ng Congress sa kanilang trabaho. Tama po? Diyan sabi po dito, of course, his testimony will be relevant since it is related to AG case. Will he ever be material to the case? Sabi po ni Colmenares, it will depend niya sa kanyang testimony. He emphasized that the condition niya for Espinosa's testimony to be material is whether he can link Duterte and De La Rosa to the killings. Colmenares suggested that it would be best for Espinosa to first testify niya at the ongoing Quad Committee hearings ng House of Representatives, which is also looking into the drug war. So tingnan natin mga kababayan kung iimbita siya ng Quadcom. Ngayon, for Cristina Conti, co-counsel of Colmenares, sabi niya, Espinosa can even qualify as a victim considering that there is a broad qualification for identifying the victims of a case in the ICC in that the confessed drug lord had mentioned about his father's death. Kerwin's father, former Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr., died in an alleged shootout with elements of the Criminal Investigation in Detection Group while inside his cell at the Sub-Provincial Jail in Baybay Town, Leyte on November 5, 2016. Ito yung kwininto, mga kababayan ni Colonel Espinido, Joby Espinido. O ngayon, sa interview ng media, mga kababayan, sabi ni Digong, he would be willing to appear before the House Quad Committee investigating the drug war at saka ng Pogo activities if ever he would be invited to testify. Ano yan, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinabi ni Digong? May invitation na po siya. Bakit hindi pa siya pumunta? Itong si Digong po, balibaliktad kong magsalita. So kung totoo yung kanyang sinasabi na willing siya mag-testify, noon pa, before sana na nag-break yung Congress, babalik siya November Ewan ko kung dahil sa grabing trabaho po, after itong filing po ng certificate of candidacy, baka yung mga committees po magbalik sa kanilang investigation. Tingnan natin kung ano yung magiging desisyon at Quadcom. In other committees po na nag-iimbestiga tulad ng Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga man po doon sa paggamit ng pondo, confidential funds ni Inday. Ngayon kasi busy pa sa filing. So sabi po ni noong Saturday ni Digong, it is their pleasure. If it is their pleasure, why not? If they will invite me, I just hope that they will ask educated questions. Nagsalita yung edukado kung magtanong. Kung siya magsalita nga po, kadiri ang mga lumalabas sa bibig. Sa Congress po, wala kang marinig na mga bastos na
pagtatanong. Mga disente po ang ating mga congressmen. Well-educated sila. Hindi masama yung mga nilalabas sa kanilang mga bibig, hindi bastos. Tapos magsabi ka pa na ayaw pa niya. They will ask educated questions. Matatalino po ang mga congressmen. Malayo po sa IQ ni Inday. At saka sa IQ po ninyo na sa batas, sabi po ninyo sa law school, 75-75. Ang daming mga congressmen po na mga bartap natser. Tama po? Napakaraming mga matatalino. Mas marami pa nga po na matatalinong congressmen kaysa sa mga senador. Makikita po ninyo sa mga congressional investigation, itong Quadcom po, napakaraming mga bright. Nakikita nating mga bright dyan, yung young guns. Tapos yung isang babaeng congresswoman, si Luistro. Napakagaling mga kababayan. Brilliant po na mambabata. Saka yung si Migs Nograles, malayo po yung credentials ni Digong. Ipakita ko po. Sa Davao, Migs Nograles versus Digong. Si Margarita Migs Nograles ay pinanganak at lumaki sa Davao City, Philippines. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa serbisyo publiko. Ang kanyang ama ay ang yumaong si Prospero Boy Nograles. Bongbong Marcos, loyalist po ang nag-publish nito. Ay nagsilbing speaker ng House. Yan si John Michael, yung author nito. Ni-research niya po. I-share natin. Factual naman po yung kanyang, kahit i-check ninyo, yung kanyang sinulat dito. Ang kanyang kapatid ay si Carlo Nograles, ay ang chairman ng Civil Service Commission. Ano ang kanyang credentials, mga kababayan? Natapos ni Migs ang kanyang AB Management Economics sa Ateneo Manila University. Magaling na eskwelahan po. Graduate degrees. Nagkamit siya ng double degree sa Juris Doctor at Master of Business Administration mula sa De La Salle University, Far Eastern University Consortium. Nagtapos bilang valedictorian na may gold medal for academic excellence. I-compare ninyo sa educational attainment ni Digong. Kung paano mga kababayan nagtapos si Digong, siya na mismo nagsabi. Barumbado kasi. Sa high school nga, sabi niya sa kwento niya, 10 years daw siya sa high school. At sa tawag dito, sa law school po, 75-75. Yun ang lagi niyang pinagyayabang. Pero bright ito. Ito si, kung sino-sino mga sekretary niya. Bright niya ito. Magna cum laude niya ito. Valedictorian ito noong panahon. Kaklasiko niya. Pero niya, ngayon, empleyado ko sila. Ganon mga kababayan, magyabang si Digong. Kanong naging empleyado mo? Ikaw ba yung employer ng mga secretaries? Di ba hindi man? Appointing authority. Pero ang employer po, ang amo ng mga public officials and employees, kaya ang tawag sa inyo, civil servants, tagapaglingkod, utusan namin. Ang employer po ninyo lahat, mga mamamayang Filipino, kasi kami yung nagpapasweldo sa inyo. Di ba? So, kami yung employer, kayo mga empleyado. Mali yung pagkaintindi po ni Digong. Empleyado daw niya. Ikaw ba yung nagpapasweldo? Nagpapasweldo sa inyo, mamamayang Filipino? Kaya ang power po ninyo, hiram lang, pinahiram lang namin. During election, you become applicants. Kami yung mag-approve as employers kung i-hire namin kayo bilang aming mga tagapaglingkod. Naintindihan na ninyo? Lahat ng mga public servants nga. Masyadong pumasok sa ulo ninyo yung hangin. So magaling po itong si Migs Nograles. Valedictorian na may gold medal for academic excellence. Wala niyan si Digong po. May international studies siya. Si Digong wala.
Nagtapos siya ng iba't ibang graduate degree sa ibang bansa, kabilang na ang pag-aaral sa University of Oxford, King's College, Dixon Poon School of Law, Columbia University Global Center, sa Paris at Fordham University sa New York. Malayong malayo po ang credentials po, academic credentials ni Digong. Professional credentials, law practice, kasamang itinatag ni Migs ang Nograles Ilagan Kaiko Abandabi or Nikad Law Firm sa Davao City. Miyembro rin siya ng Philippine International Center for Conflict Resolution at ng Philippine Dispute Resolution Center Incorporated. O nagturo siya po sa isa siyang law professor sa ilang institusyon kabilang ng Ateneo de Davao College of Law, Rizal Memorial Colleges, School of Law at ang Universidad ng Mindanao. O ngayon, si Digong, tingnan natin yung credentials ni Digong. Ayan Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung ano yung credentials nito sa eskwelahan. Dito tayo sa education and early law school, law career. Yan Sabi diyan, Duterte went to Labuon Elementary School in Maasin for a year. He spent his remaining elementary days at Santa Ana Elementary School in Davao City, where he completed his primary education in 1956. He finished his secondary education in the high school Department of Holy Cross College of Digos, now Cor Jesus College, in Digos, Davao Province. After being expelled twice from previous schools, including one in the Ateneo de Davao University High School due to misconduct. Asa pa kayo kung bakit ganyan yung pag-ugali niyan? Yan na yung kinalakihan niya po. Na-expel po twice, not once, but twice. Malabo po talaga. Tapos maayos mo yung Pilipinas. Buti sana mga kababayan kung sabi nga dito sa amin, nagbakli, nagbagong buhay. Kasi di ba, ang tao naman, pag nadadapa, ang importante po, kung nag-effort man lang siya para maayos yung kanyang sarili, yung kanyang pagkatao, ilalong lumala po. Tumanda mga kababayan na walang pinagkatandaan, pati yung kanyang pananalita, pag-ugali at pananalita. You see, malayong malayo po kay Migs Nograles. Ayan Ayan mismo niya, misconduct. After being expelled twice from previous schools, including one in Davao, Ateneo de Davao University High School due to misconduct, he graduated in 1968 with a Bachelor of Arts degree in Political Science at the Lyceum of the Philippines in Manila. Nasa kanyang mismong bibig, sabi niya, 75 lang niya yung grado ko. You see, he obtained a law degree from San Beda College of Law in 1972. In the same year, he passed the bar exam. Duterte eventually became a special counsel at the City Prosecution's Office in Davao City from 1977 to 1979. So 2 years lang. Fourth Assistant City Prosecutor from 1979 to 1981. Third Assistant City Prosecutor from 1981 to 1983. And Second Assistant City Prosecutor from 1983 to 1986. Hanggang siya mga kababayan, i-appoint ni Cory Aquino bilang acting Vice Mayor. Doon nagsimula yung political career ni Digong. O diba? Miles away po ang distansya niya
pag tiningnan mo yung academic credentials between Digong at saka ni Migs Nograles, makita ninyo, pati sa pag-ugali po, refine po, maganda yung breeding po ni Migs, at napalaki ng tama ng kanyang magulang, napalaki ng maayos. So asa pa kayo, kaya tingnan ninyo si Inday, hindi din napalaki ng maayos. Kasi yung magulang mismo na dapat magpalaki sa kanya ng maayos, hindi man maayos. Di ba? Yung kasabihan po na kung ano anyang ginagawa ng matatanda kahit na mali sa mata ng bata ay tama. Yun. Kaya yun po, akala ni Inday tama ang ginagawa rin niya. Kasi yun ang nakita niya, nakalakihan niya sa kanyang tatay. Gusto ninyo niyang ganon? Enough is enough. O ngayon, punta tayo dito sa another story pero related pa rin. Ito yung inililink na babae kay Digong. Ang nagchismis po nito ay mismong kaibigan niya, si Montulfo. Sabi po dito, why did Garma send over 50 million to ex-hubby in US? Gusto pong malaman ng Quadcom. Sabi rito sa balita ng Impact Leadership, Quadcom investigates Garma's alleged use of PNP diplomatic channels to transfer funds to ex-husband in the US. The Quadcom is intensifying its investigation into former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma following allegations that she used the Philippine National Police diplomatic channels to transfer millions of pesos converted to dollars to her ex-husband in the United States. The inquiry has arisen amid Garma's ties to former President Rodrigo Duterte and her implication in extrajudicial killings linked to the previous administration's war on drugs. So, during the Quadcom hearing noong September 27, may mga lumitaw po na mga bagong ebidensya regarding Garma's alleged misuse ng PNP diplomatic channels while yung kanyang dating asawa, si Police Colonel Roland Villela, served as police attaché sa Philippine Consulate General in Los Angeles, California from 2020 to 2022. Yan po, mga kababayan. Base sa testimony from PNP officials, lumalabas na may posibleng exploitation of government resources, especially the diplomatic pouches meant for government officials, for official communications and salaries for personal financial gain. So sabi po ni So yun ngayon ang iniimbestigahan, mga kababayan. Yun ang pinipress mismo sa investigation ni Congressman Acop, Romeo Acop. So, lumalabas po sa investigation na yung diplomatic pouch system ginamit sa personal use. Kaya sabi ni Acop po, personal na padala po pwede. Would that be correct? Acop asked, to which Acorda hesitantly responded, yes, Your Honor, to my understanding. The General Acorda. So, marami mga kababayan ang dapat na busisiin. Kasi makikita ninyo yung mga abuses na nagawa po during the past administration related po sa war on drugs. At yung mga nagkamal ng limpak-limpak po. Saan galing yung 50 million? Yun ang tinitrace ngayon ng Quad Committee. Kasi malamang sa malamang galing po yun sa mga illegal activities. So we really have to support the Quad Committee po na sinisiraan ngayon ng mga propagandista ng, alam na ninyo, yung tinatamaan po sa investigasyon. Kasi po, yung previous administration po at yung mga followers nila, ginawa nilang normal yung paggawa ng masama. Sabi sa prophecy ni Isaiah, yung masamaan niya, ginawang mabuti, yung mabuti, ginawang masama. But judgment to those who call evil good and good evil. That
that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Ni-share ko pa itong isang Bible verse for you to understand kung bakit ganon sila. Ganon sila kung magsalita, yung mga masasama galing sa kanilang mga bibig. Sabi nga natin, mga kababayan, parang hinalukay na septic tank. Bakit ganon? Sabi kasi sa Matthew 15 verse 17 to 19, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Asa pa kayo kung bakit ganon ang gawain nila? Dahil po sa maitim na puso, galing sa puso, lumalabas sa bibig. Yan nga po ang tawag sa mga masasamang tao, masasamang loob. Masama ang loob niya eh. Sa kaloob-looban niya masama. Masama yung puso eh. Evil heart. Kaya nakakagawa ng masama dahil sa masamang puso niya. Anong bunga ng masamang puso? Yan o. Evil thoughts. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Kaya mapanira po sila. Laging sinisiraan po yung ating Pangulong Bongbong. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong, tapos si Martin Romualdez. Hindi sila salita ng masama sa kapwa. Di ba? Wala kang marinig na masasamang salita. Kasi yung puso nila, maayos. Hindi sila nagpapapatol, mga kababayan, sa kung ano-anong mga pinagsasabi ng mga tao sa paligid. Lalo na itong mga nausog na laging bukang bibig. Bangag, bangag, bangag. Adiktus. Yun ang gawa nila kasi mga masasamang loob sila. Naintindihan na ninyo kung bakit ganon. Pati mga vloggers nila, napakababastos. Mga masasamang loob nga eh. Kaya mga viewers nila, mga followers nila, tuwang-tuwa. Kasi birds of the same feather, flock together. Ganon lang po eh. Pari-parehas kasi sila po. Kaya sila nagkakasundo sila. Masaya sila na nagsasama-sama rin. Di ba po? Kaya tingnan ninyo yung direksyon nila mga kababayan. Pari-pareha si Pacquiao, si Digong, si Harry Roque na wanted na rin ngayon. Lahat sila magiging wanted. Kaya po, panahon na ng pagbabago. Bagong Pilipinas po tayo. Sa bagong Pilipinas, kailangan bagong Pilipino, bagong mindset. Baguhin natin yung ating pag-iisip kung gusto ninyong umunlad. Pero kung yung dati lang po, mga pag-iisip ng mga talangka, isip talangka eh. Ayaw nilang umunlad yung ibang tao. Tama po, masama ang loob nila pag may nakita silang tao, mga kababayan na umaangat o nalalampasan yung kanilang mga ginawa. Tama pa?